Yan, isang mapagpalang gabi mga kapatid. Dito sa programang Si Kristo ang Laging Una, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa biyaya at nawa Panginoon ay ma-enjoy namin ang iyong presence habang kami ay pansamantalang magpapahinga. At nawa ay patuloy mo kaming gabayan at ingatan at nawa ay matapos na ang matinding pag-ulan, nawa din Panginoon ay gabayan mo ng proteksyon ang bawat isa. In Jesus' name I pray, Amen. Ang ating topic ay tungkol sa pagbibigay o yung pagpapakain ni Jesus sa 4,000 people. Mababasa natin ito sa Marcos chapter 8 verse 1 to 9. Mabagal na koneksyon. Ito po ay isang island na lunar. San Poteo Cucula NG Pancake para sa ganito Caramintao, Tanon NG Gaialagid. 5. Island Tinope Payak Nadatira, Tanon Thy Jesus. Ito po, Sagan Nila. Risk 6. Pinopo Thy Jesus Saluba Ang Gatawat Kanuba Ang Pitom Tinope. Ang Pasalaman Siya sa Dios, Kanadi Adi Ang Gatinope at Abinigay Sam Gaialagid Ang Angabama Agi Sam Gatao. Ganun Gayang Janawa NG Gaialagid. 7. Maroon din silang island Malilian Nazda. Really siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay Mabagal na inos koneksyon. niyang pamahagi din iyan sa mga tao. 2 Metro 2S 935 milliseconds. Ang tibyanan nila ang lumabas. Nakapuno pa sila at Pitong K. Double tap. 9. May apat na limang tao ang kume. Matapos pawian ang gataw. Reselect activate. Yan. So, napaka-importante po ng pagbibigay. Huwag kang magbibigay kung sobra lang. Katulad sa tao, ibibigay mo kung kailan mapapanis na, ibibigay mo kung kailan mabubulok na. Napaka-importante yung generosity o yung magiging mapagbigay ka ng walang kapalit. Huwag kang maghihintay ng kapalit dahil pinagpapala ng Diyos yung mga hindi madamot na tao. Pinagpapala ng Diyos yung sobrang mapagbigay. At nagiging masagana ang mga ani ng nagbibigay. Hindi siya nawawalan. Sa halip, magtataka ka na lang kung bakit sobra-sobrang blessings ang dumarating sa'yo kapag ikaw ay nagbigay na. Meron dyan, sasabihin, saka ko na lang ibibigay kapag hindi na namin maubos. Hindi po dapat ganun mga kapatid, magbigay kayo kung ano yung pinaka-the best. Oo, Magbigay kayo ng the best. Huwag yung sobra na. oo. Katulad sa pag-o-offering, mag-o-offering ka na lang dahil Yun lang yung may sobra ka. oo, o may hinihintay kang kapalit na ibalik sa'yo ni Jesus Christ yan. Hindi kahit yung tipong walang-wala ka na, kami naranasan talaga namin na magbigay kahit yung 100 pesos na lang talaga yung nasa wallet namin. Pero, praise God naman, hindi ko inaasahan na ibabalik yan ng Panginoon. Kaya, huwag tayong magsasawang maging mapagbigay. Kung ang nais natin ay makasama ang Diyos sa kanyang kaharian. Kasi nakikita ng Diyos kung mapagbigay tayo o hindi. Totoo. Nakikita ng Diyos kung maramot tayo. Kung pinipili lang natin yung ibibigay natin, kung saka na tayo magbibigay kapag makunat Yun na yung na, sobra. kapag yun na yung sobra, kapag nabubulok na, kumbaga sa pagkain. kapag inaamag na, kumbaga sa pagkain. Tsaka, sa pera naman, yung iba binibigay, mga punit na pera na, yung mga luma na, lumang pera na, papel na. kung hindi na nagagamit na, sa mga damit, ganun din, yung mga punit na, yung pinaglumaan na, hindi na kasya. Tapos kung magbibigay ka ng pera, yung barya-barya na lang. Oo. Kung ano na lang yung natira sa'yo. So, hindi dapat ganun. Yung byuda nga, hindi niya
inisip kung anong ibabalik sa kanya ng Panginoon. Yun na lang yung natitira sa pera niya. Oo, mga sentimo-sentimo na lang yun. Huwag nating bilangin yung, ay nako, meron pa namang susunod na araw. Pwede naman sa susunod Kapag- na araw na lang. Kapag nagiging kuripot yung tao, lalo siyang maghihirap kapag hindi siya nagbibigay. Lalo siyang hindi pagpapalain ng Diyos. Kasi masama yung hindi nagbibigay kasi akala mo, kung makakapagsinungaling ka sa tao, sa Diyos hindi. Yes, Hindi ka makakapagsinungaling, sabihin mo, hindi naman niya nakakakita, pulubi naman yan, bakit ko naman bibigyan yan? No, Saka na maling lang mindset. Maling mindset mga kapag may matira na, kailangan kami muna ang unang kumain. Isabay nyo, hindi yung kapag nakakita kayo ng may kapansanan na bulag, bibigyan nyo lang kapag sobra na, kapag hindi nyo nakakainin, kapag nasa basurahan na lang. Kaya nga yung iba natututong magnakaw dahil hindi sila binibigyan. Hindi natin yung masisisi kung Nakikita na lang nila masarap yung pagkain ng kapitbahay nila. Tapos sila walang-wala sila pero hindi man lang sila binibigyan. Hindi lahat ng mga mayaman mapagbigay. O kaya sa grocery store, yung iba nagsishoplifting para lang maka-provide ng pagkain para sa family nila. Hindi rin sila masisi kung minsan. Hindi lahat ng mayaman mapagbigay. Totoo. Kasi sasabihin, hindi naman niya nakatulong kung paano umasenso tayo. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, walang umaasenso na maramot. Walang umaasenso na kuripot. Kasi ugaling Chinese yan, yung hindi nagbibigay. Ugali ng mga Chino yan. May mga Chinese naman pagbigay, hindi naman lahat. Pero Hindi lahat ng karamihan Chinese, yung hindi nagbibigay. So, naway pagpalain tayo ng salita ng Diyos at naway maging paalala sa atin ito, ang salita ng Diyos na si Kristo nga, hinati-hati niya yung tinapay. 7 tinapay na lang yun. Actually, yung 7 tinapay Tapos, nga, hindi pa kakasya sa 2 tao yun. 2 isda. Oo. So, sana ganun din tayo, maging katulad tayo ng ating Panginoon, maging mapagbigay tayo sa kahit papaanong paraan na alam natin dahil tinuruan tayo ng ating Panginoon kung paano ang pagbibigay. Yes. So, yun. Hindi lang dahil sa asawa mo siya o mag-anak mo, magbigay ka rin sa ibang tao. Huwag mong bibilangin na, ay, magtatago ako. Remember mga kapatid, yan. di ba kapatid na Mary Jane, meron tayong naging topic, I think, nung mga previous live natin, kung natatandaan niyo pa mga kapatid, di ba meron tayong binasa na chapter 25 data ng Matthew, di ba kapatid na Mary Jane? Nakalagay doon yung kung ano man yung ginagawa natin sa kapwa natin or hindi pa natin Hindi yan Matthew 25 kasi yun 10 virgins yun Hindi, yung huling bahagi ng chapter 25, yung araw ng paghuhukom, di ba? Sabi doon na kung ano yung ginagawa niyo sa akin, ay kung ano sabi doon, di ba, paano ko kayo tinulungan nung kayo'y nakakulong, paano ko kayo dinalaw nung may sakit ako, nung may sakit kayo. Sabi ni Jesus, di ba, pakatandaan niyo, nang gawin niyo ito sa aking mga kapwa ko. Ibig sabihin ni Brother Daryl, kahit hindi mo gawin yan sa Panginoon, kapag ginawa mo yan sa mga sa kapwa mo, para mo na rin ginawa sa Panginoon. Yung kung halimbawa nagpakain ka ng 20,000, so ibig sabihin malulugod na ang Panginoon yan. Hindi ka magbibigay para sa tao, magbibigay ka dahil ministry yan. Kaya huwag mong ipagdamot yung blessings na ibinibigay sa iyo ng Panginoon dahil alam mo ibabalik ka ng Panginoon kung saan ka nang galing dahil lahat ng kayamanan, magandang trabaho, magandang kita, nanggaling yan sa Diyos. Kaya kung hindi mo man mapasalamatan ang Panginoon, hindi lang dahil sa magsisimba ka, kung hindi yung maging charitable ka sa para ang alam mo. Charity work. Oo. Kasi nga diba, pag hindi mo yan ginawa mga kapatid, ang mangyayari nun yung kabaligtaran.
magtatanong ka sa Panginoon, Panginoon, Mabagal na bakit naman koneksyon. kami mapaparusahan? 10 metro to Naging S, charity 813 work naman milliseconds. kami, mapagbigay naman kami sa mga tao. Oo nga, mapagbigay nga kayo, pero meron kasi kayong ginawa na hindi nyo binigyan yung kapwa ninyo eh. Kung ano yung ginawa ninyo, pinagkaitan nyo ng tulong yung isa sa mga kapatid ko. Hindi na gagawin ko sa inyo. Oo, kasi ibinabalik niya yun kung kahit gaano ka pa kayaman, kahit anak ka pa ng presidente kung hindi ka marunong magbigay. Kasi hindi natutuwa yung Panginoon at hindi siya natutulog sa mga taong makunat magbigay. Yun. Kumbaga sa termino natin, yung makunat, ano. Oo. Hindi natutulog ang Panginoon dyan. Mag-ingat-ingat tayo. Kung ayaw mong, sabi nga nila, wag mong gawin sa'yo yung, Mabagal na koneksyon. Huwag mong gawin sa iyo Isang wag mong metro to gawin S, sa iyo yung 454 ayaw, milliseconds. kumbaga wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa iyo. yun. Nandun yung sa kanta ni Rico J. Puno na Lupa. Sabi niya doon, kung ano ang di mo gusto, wag gawin sa iba, oh. Ano yun kasi kasama yan sa Bible, eh. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Pero, hindi naman yan Hindi literal sa lahat ng na. pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Kasi merong iba, Ang, pag sinabing buhay ang inutang mo, gaganti ako sa iyo, buhay rin ang kukunin ko sa iyo. Hindi ganun. hindi Brother Daryl. Ang ibig sabihin nun, kapag hindi ka nagbigay, tapos pag ikaw naman yung humingi ng tulong, hindi ka rin Hindi ka matutulungan dahil matutulungan. Kasi hindi naging mo nga maramot binigyan, ka. naging madamot ka. Oo. So, yun. May mga lesson learned na dapat mong pag-aralan. So, yun lang mga kapatid. God Mabagal bless. na koneksyon. Gauge. Yan, manalangin tayo. Lord, salamat po sa salitang aming napag-aralan sa gabing ito. Nawa magsilbing paalala ito sa bawat isa, hindi lang sa mayaman, kundi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng aspeto, Panginoon, ng buhay na meron kami sa mundong ito. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, kung sila may mapagbigay o hindi, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming pagkakasala sa araw-araw, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa inyo bilang inyong mga anak. Naniniwala po kami na anumang pagsubok na nararanasan namin ay malalampasan namin. Lord, kayo na pong bahala sa amin sa aming pagpapahinga sa buong magdamag. At sa araw ng bukas, Panginoon, ay gisingin niyo kami ng may kagalakan at kapayapaan na punong-puno sa aming puso, Panginoon. Salamat po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tandaan, Si Kristo ang laging Mabagal una. na koneksyon. Kapag inuna si Kristo, Tayo ay lalago. God bless and good night. Bumalik. Gusto mo bang magpatapusin? Button.